Okay, balik pato po tayo 'no. Pasensya na po kayo medyo nawala po tayo sa ere kanina kaya, take 2 na po 'to. Eto po naka-live uli tayo ngayon. Nawalan po ng gasolina. Kasi yung, ano natin nilo-load-an lang, eh. Yung, wifi natin hindi po tayo wala pong linya rito sa kuta ko. Yung nilo-load-an lang po ba na wifi. Nakalimutan po, anak ko kasi yung taga-ano, taga-load ng wifi. So, nakalimutan pong loadan, kaya bigla tayong nawala sa ere. Pasensya na po kayo. Okay, without further ado, ituloy na po natin. Ito pong, pagtalakay natin. Pasensya na po kayo kung medyo nabitin kayo kanina. Ako nga, hindi lang nabitin yung ano, talagang pati mahirap po 'to pagka ano, start ulit tayo. Pasakalye pa lang naman po yung kanina, mawawalan lang tayo ng maganda-gandang pasakalye ngayon, ika nga. Start na po tayo. Magandang araw sa atin lahat mga kababayan, saan man panig kayo ng daigdig naron. Take 2 po 'to ng live natin dahil nawalan po tayo ng gasolina. Pag-usapan po natin ngayon 'no, eto po, si Terry Redon, Congressman Terry Redon, magkakaroon daw po ng bloodbath. Simula na raw ng bloodbath sa Martes. Yan, pag-usapan din po natin. Ito po, no, si ano naman, sa isang banda, si Laila de Lima po, ay sabi po ng ni Attorney Luna na maaari daw po na si Laila de Lima makontempt of court. Yan, no? Pwede raw pong makontempt dahil po sa sinabi niya na yung SC ay kahulugan ng SC ay Saras Court. Yan. At siyempre, pinanatan po ni Rodante Marcoleta, Senator Marcoleta, ito pong panibagong postponement ni Senator Lacson sa hearing na gagawin sana sa April 14, no? Sa hearing po ng Blue Ribbon Committee. Yan po mga pag-uusapan natin na hindi natuloy kanina dahil biglang nawalan tayo ng gasolina. Pero bago yan, kung bago ka pa lang dito sa ating channel, mag-subscribe ka na. Dahil ito lang ang tanging channel na may kinikilingan, may pinapanigan, una sa balita, uli sa impormasyon, kaya ano pang hinihintay nyo? Pindot na, okay. Ito po ang sinabi nito ni Terry Redon tungkol po rito sa bloodbath na to. Papunta na sa bloodbath. Ito ang pahayag ni Bicol Saro Party List Terry Redon kaugnay ng paparating na pag-usad na impeachment proceedings laban kay Vice President Sara Duterte na inaasang iigting sa mga susunod na pagdinig. Ayon kay Redon, papasok na umano ang proseso sa mas mainit at kritikal na bahagi na ito na kanyang inilarawan bilang isang bloodbath. Tingin ko palipad hangin lang yun, lalo na't higit paparating na po yung impeachment hearing. Parating na ho tayo sa exciting part mga kaibigan. The bloodbath will happen on Tuesday in each and every arena na pwede ho talagang papanagutin ang ating Vice President. Ayan. So, ang take po natin dyan kay Redon, alam nyo po, sanay po tayo, ako po ay galing po sa pagbablog sa boxing. Normal po to, no? Hinahype yung laban. Pero hindi po lahat ng mga na-hype na laban sa boxing. Marami rin po kayong frustration. Minsan mas maganda pa po yung pagpapahype.
matindi pa po yung excitement na kine-create kaysa po sa tunay na aksyon sa itaas ng ring ng boxing. Ako po, ganun po ang nakikita ko rito, no? Hinahype po nila. Ang dami po nag-hype dito na ito na yung bloodbath. Ito na po yung tunay na labanan. Malalantad po si BP Sara. Ano pa po ba yung sa tingin nyo, yung masasabi ninyo dyan, ano pa sa tingin nyo yung dokumento o yung mga ebidensya na mailalabas ninyo na sa tingin nyo ay ikagugulat pa ng mga Pilipino? Lahat po ng matitinding akusasyon nyo kay BP Sara na si BP Sara ay magnanakaw, si BP Sara ay lustay, si BP Sara ay mamamatay tao, si BP Sara ay may Mary Grace Piatos at kung ano-ano pa. Ano pa po? Hindi po natitinag yung suporta ni BP Sara, yung mga Duterte. Kung ang purpose po ninyo ng ginagawa ninyo ay para po matalo si BP Sara sa 2028, hanggang ngayon po, number 1 po si BP Sara. Yung sa palagay ninyong makikinabang niyan, tignan nyo po si Risa Ontiveros. Dating 0.8. Oh, sa mga ginawa niyang pagtatabas ng kung ano-anong mga damo-damo. Sa ginawa niyang parang pelikula na mahal ko ang Pilipinas. Sa pagpunta niya ron sa Kalayaan Island, imbes na madagdagan yung punto sa rating, dating 0.8, ngayon 0.7 na lang. Si Leni Robredo, pangatlo na. Talo pa ni Raf Tulfo. Oh. Para saan po yung ginagawa ninyong paninira kay BP Sara kung yung inyong intended beneficiaries wala rin pong pakinabang? Hindi rin po nasisiraan si BP Sara, hindi rin po umaangat yung mga tao ninyo. Isa lang po paliwanag niyan, masyado na pong politicize ang mga tao ngayon. Ano man ang marinig namin, ano man ang makita nyo, ipakita nyo, ilabas nyo man si Madriaga. Ngayon pa lang po Sino yung naniniwala kay Madriaga ngayon? Yung mga kakamping, loyalista, Dilawan, Makabayan Black. Sino mga hindi naniniwala? Yung mga Duterte. Pagkatapos po ng hearing, sino ang naniniwala kay Madriaga? Dilawan, Kakamping, Makabayan Black, loyalista. Sinong hindi mo naniniwala kay Madriaga? Mga Maka-Duterte. Wala na pong magbabago. No? Hindi na po mababago kahit na anong sat-sat nyo riyan. Sige nga, kung totoo nga na nakakapagbabago yan, sino ba nagbibida-bida dyan? Si Luistro, si Dilima, di ba? Sila yung bida-bidahan dyan, di ba? Sige nga, tignan nga natin pagkatapos nga nito, tumakbo nga kayong senador kung mananalo kayo. Walang epekto yung ginagawa ninyo dahil narinig na ng mga mamamayang Pilipino na yung mga ninakaw di umano ng mga magnanakaw, yung mga dinideliver sa mga taga-Malacanang, yung mga dinideliver sa dating speaker, yung mga dumaan kay Saldico na pera. Sinuli pa lang na pera, 600 million na. Mas malaki, soli lang yun Ang pinaghinalaang nanakaw sa taong bayan, 800 billion. Ang naisoli, 600 million pa lang. Mas malaki na yung sinuli kaysa mga pinagbibintang nyo kay BP Sara. Hindi nga nyo maintindihan kung ano ibibintang nyo Hindi nyo masabing ninakaw, hindi nyo sinabi. Ang sinasabi nyo lang, anomalya. Wala na po kayong mapagbabago. Lahat po ng mga Pilipino, ano man ang mapag-usapan ninyo dyan, nagdurusa pa rin po yung mga Pilipino sa krisis.
Lalo nga magagalit sa inyo eh. Ang taas ng ang taas ng presyo ng langis. Bumaba sa pandaigdigang merkado. Pero sa Pilipinas, pataas pa po. Tumataas pa po ang presyo ng langis sa Pilipinas. Pero ano iniintindi nyo? Usigin si BP Sara. Thank you very much muna kay Dara Bernal na nagbigay po sa atin ng $499. Ano po ang inuuna ninyo? Pag-usig kay BP Sara, paninira kay BP Sara. Okay, bloodbath ba? Redon? Bakit bloodbath? Alam ko po sa bloodbath, pag sinabi pong bloodbath, papaliguan mo yung literal, di ba? Kung sa labanan yan, anuman labanan, pag sinabing bloodbath sa boxing, yun po literal na maliligo ng dugo yung kalaban mo. Bubugbugin mo. Pag sa wrestling naman yan, ganun, bali-balibo to. Pag sa MMA naman yan, pasusukuin mo. Magta-tap out yung kalaban mo. Sa political arena, yung kalaban mo dapat maliligo, papapahiya, durug-durug. Eh hindi nga kayo haharapin ng kalaban nyo, paano nyo masasabing bloodbath? Pwede pong bloodbath yan, maliligo kayo sa sarili nyong dugo dahil sa kahihiyan. Bakit po? Ihaharap ninyo ang kaisa-isa nyong testigo. Yung iba po, na testigong pinatawag ninyo, wala naman pong silbi yan eh. Halimbawa, pinatawag nyo NBI. Ano po sasabihin ng NBI chief? Wala naman, hindi po first-hand information yun, yung sa NBI chief. Nag-iimbestiga lang sila. Tatanungin nyo lang sila. Ano na po ang latest sa investigasyon nyo? Bakit nariyan si yung si Crispin Remulla? Bakit nyo inimbitahan? Para sabihin na totoo yung salin. Yan ay galing kay BP Sara. Para saan po yun? Wala. Ang tunay nyo lang testigo, si Madriaga. Pero si Madriaga, sabi mismo ng inyong pinakamatalinong abogado dyan na miyembro ninyo sa Justice Committee, yung pinakamatalino nyong abogado dyan, si Rufus Rodriguez, ang sabi, polluted source yan. Polluted. Si Madriaga bilang testigo, polluted source. Hindi katiwa-tiwala ang kanyang, ganyan po yung mga maaalam po sa batas. Alam po nila na ang pag-PDL po, hindi po masyadong binibigyan niya ng pansin ng mga judge. Kaya nga po walang gaano eh. Sa panahon lang po ni BBM, pandalas na ginagamit yung mga bilanggo. Never po sa ibang mga panahon na ginagamit po yung mga bilanggo bilang mga mga testigo. Eto, pangunahing testigo nyo pa si Madriaga eh. Kasi po mayroon mismong question sa kanilang pagkatao. Biruin mo ang latest niyang sinabi. Siya ay sinusuhulan ng 500 million pesos. Pero tinanggihan niya. Ha? Ano ba kaso mo? Ano ba kaso ni Madriaga para tanggihan niya yung 500 million na suhol? Ang kaso niya po ay kidnap for ransom. Ano ba nangyayari sa kidnap for ransom? Mangingidnap sila at ipaparansam nila para sa pera. Tapos sasabihin ninyo na tumanggi sa 500 million? Hindi po ba? Kaya nga po, pag nanonood kayo ng mga sa pelikula, 'di ba? Ang una pong ginagawa sa mga testigo, inaano muna yung pagkatao. Kung katiwa-tiwala ba 'to? Yun po yung kaya po bibihira po yung PDL na ginagawang testigo. Lalo na kung ang pagkakakulong niya ay wala namang kinalaman dito sa tinetestify niya. Okay.
Oh, malamang. Kita niyo yung inala ng mga tao. Kaya yung dating NBI ay nag-resign na lang. Kasi ayaw niyang ipahamak yung Vice President ng Pilipinas. Ikalawa, Ridon, baka kayo ang maligo, no? Baka yung bloodbath para sa inyo. Bakit? Kasi wala naman si BP Sara dyan eh. Hindi nyo mapapahiya yung wala dyan. Baka kayo lang po ang mapahiya. O, ang sinusunod nyo kasi si Dilima. Si Dilima po ay nag-aakusa. Siya po yung complainant. Bakit siya yung masusunod? Diyan kayo napahamak eh. Sa amin ngayon, dahil dito sa mga nangyayari na to, pasalamat din kami. Kasi dati hindi ko to alam, hindi naman ako abogado eh. Ngayon po nalalaman namin yung batas ng ebidensya. Ayon po sa isa po sa mga nagsulat ng saligang batas. Mali yang ginagawa ninyong pagsabpina sa salin. Mali yang ginagawa ninyong pagsabpina sa bank records. At kung ano-ano pang pinapasabpinan yung papeles. Bakit? Dapat, kung ano yung binigay na ebidensya ng complainant, doon po kayo magpapasya. Hindi po pwede. Eto, nagsulat na to ng Constitution at saka dating justice ng Supreme Court. Sabi niya, you cannot improve the evidence of the complainant. Hindi mo po pwedeng dagdagan yung ebidensya ng complainant. Kung ano yung ebidensya ng complainant, yun na yun. Lilinawin nyo lang. Pero hindi kayo pwedeng magdagdag. Ano yung salin? Bakit kayo aminado si Luistro, wala pa kayong hawak na salin? Kung wala kayong hawak na salin, hindi nyo pwedeng dagdagan yung complainant. Ibig sabihin, nasa inyo na yung complainant, yung complaint nila, nariyan na yung mga papeles, pati ebidensya dapat nariyan na. Badong, sabi nga ni Luistro, kung hindi sila magkukondak ng hearing, paano nila madidetermine kung may anong tag doon? Probable cause. Ano yan, manghuhula sila? Hindi po. Hindi po kayo manghuhula. Pag walang ebidensya, ibasura nyo dapat. Hindi sinabi na kayo ang maghanap ng ebidensya. Ay, sinabi pala ni Dilima, pwede yan. Sabi ni Rufus Rodriguez, hindi po pwede itong ginagawa natin. Hindi natin po pwede. Si Rufus Rodriguez po una, hindi siya Duterte. Ikalawa, membro siya ng Justice Committee. Sa Martes, nariyan siya. Siya yung magtatanong kay Madriaga, sino sa tingin nyo mapapahiya? Nagdeklara na si Rodriguez na polluted source yan. Isasalang nyo. Alam po ng mga abogado po paano po yung isang tao palabasin kung nagsisinungaling o hindi. By the looks of it, si Rufus Rodriguez po ay matalinong abogado. Meron din naman kayong kakamping abogado, si Laila de Lima. Hindi lang natin masabing matalino siyang abogado. Kasi matagal na panahon wala siyang trabaho, di ba? Kung matalino siyang abogado, sino po ang kumuha sa kanya na may kaso? Tignan niyo po yung mga matatalinong abogado, si Topacio, lagi po yan, no? Ano mang kaso, nariyan si Topacio. Yung mga Fortune, ano mang kaso, nariyan si Fortune. Si Dilima. Okay. Bloodbath baka mo? Pag tinuloy nyo yung pagsalang ng mga sabpinan yung papeles, yari kayo. Bakit? Pagdadagdag po yan ng ebidensya, bawal po yan. Kaya,
Pag tinuloy nyo po yan sa Martes, meron na naman pong isasampa sa inyong kaso. Petition na ipapabasura na po yan. Bakit ipapabasura? Kasi lumalabag kayo sa saligang batas. Ngayon po, ang petition ni BP Sara, pinapatigil. So, pinapatigil yan dahil wala po sa batas na kayo ay mag-fishing expedition. O pag tinuloy nyo yung fishing expedition nyo, ipapabasura na ni BP Sara yan sa Supreme Court. Baka hindi po makaabot yan sa Senado. Bakit nyo po dinadagdagan kasi yung ebidensya na ibinigay ng mga complainant? Ano po yung dahilan? Alam nila pagdating sa Senado, makakalusot sila dito sa mga congressman. Dahil alam nyo naman yung mga congressman. 'Di ba? Alam nyo na kung bakit makakalusot ang congressman. Sa congressman yan. Pero ang tanong po, makakalusot ba yan sa Senado? Hindi. Kung ang purpose naman ninyo ay siraan lang po si BP Sara para hindi manalo sa 2028, bakit hindi nag-i-improve yung rating ng inyong pambato na si Risa Ontiveros? Imbis na mag-improve si Risa Ontiveros, bumabagsak pa eh. Dati 0.8 na, ngayon 0.7 na lang. So wala ring pakinabang pala yung ginagawa niyong paninira kay BP Sara. Sa latest survey, siya pa rin po ang number 1. Eh kung yung second po ang pangunahin niyang kalaban, si Raf Tulfo, hindi po mananalo yan. Tandaan niyo po, polarized na masyado ngayon. Wala na kaming mahahatak at hindi po kami mangangarap na aralan. Let me educate you. Hindi po namin gagawin yan. Sa mga loyalista, sa mga dilawan, sa mga kakamping at sa makabayan black. Alam namin na kahit na anong gawin namin, hindi na babaliktad yung mga natira dyan. Natirang loyalista, natirang mga makabayan black, natirang mga dilawan at kakamping. Bakit kami magpapakahirap dyan? O ganun din po kayo. Wala na kayong makukuha sa mga Duterte supporters. Ano yan? Pag ba naglabas kayo ng ebidensya laban kay BP Sara, pag nagsalita ba si Madriaga? Eto po ang sasabihin ko sa inyo Sino ang naniniwala kay Madriaga ngayon? Bago magmartes, ngayong Sabado, ang naniniwala lang kay Madriaga, loyalista, dilawan, kakamping, at saka yung mga makabayan black. Sinong hindi naniniwala? Yung maka Duterte. Ngayon, pag dumating yung Martes, nagsalita si Madriaga, ano man ang sabihin niya, may maniniwala pa kay Madriaga? Meron pa po. Sino? Loyalista, dilawan, kakamping, makabayan black. Sino ang hindi pa rin naniniwala? Pro Duterte. Lahat ng supporters ni Duterte. Wala na pong talab yung mga pinaggagawa ninyo. Araw-araw nga naninira si Anticler Wala siyang nahihita Eh di hamak naman na mas sikat sa inyo si Anticler. Araw-araw sinisiraan ni Anticler ang mga Duterte. Araw-araw sinisisi sa problema ng Pilipinas. Hanggat mataas ang presyo ng bilihin, hanggat mataas ang presyo ng langis, hanggat hindi napapakulong yung mga magnanakaw dyan sa flood control, wala nang maniniwala sa inyo. Nagsasabi pa si Redon na diversion lang daw. O yan, no? Diversion lang daw tong ginagawa ni BP Sara. Si BP Sara pa nag-diversion? Yang mismong impeachment trial ay diversion yan. Ngayon, dinadagdagan nyo na po.
Hindi na lang po ngayon yung kapalpakan ninyo sa panghuhuli ng mga magnanakaw sa flood control. Nadagdagan na rin yung kapalpakan ninyo sa pagtugon sa krisis sa langis. Kitang-kita po ng mamamayan yan. Nagtatanong po ang lahat, ano ang ginagawa ninyo? Ano po ang ginagawa ninyo? Mr. President, anong wala kaming ginagawa? Nagdeklara na ako ah. Yun na yun. Kala nyo ba may kasunod pa yun? Nagdeklara na siya ng National Energy Emergency. Yun na yun. May bonus pa nga eh. Nagtatag siya ng Crisis Committee. Wala pa ngang crisis committee, wala pa ngang crisis, may crisis committee na siya eh. Imagine, nagsalita pa si Anticler na nauna pa yung Pangulo daw. Sa buong mundo, siya lang daw ang nagdeklara. Ang galing pala ng Pangulo natin. Ang galing magdeklara. Pero umaksyon, hindi kayang umaksyon. Yan ang problema natin mga kapatid. Kaya, yung sinasabi ninyo na bloodbath, kayo ang maliligo sa kahiyan. Meron ba namang bloodbath na wala kayong kalaban? Kayo lang mag-uutuan dyan? Isa pang ginawakan nila. Isa pang inimbitahan nila. Si POA. Ano sa tingin nyo isasagot ni POA? Paano yan pag sinagot ni POA na hindi ko po pwedeng sagutin yan dahil abogado po ako ni BP Sara? Umaasa ba kayo na si POA ikakampi sa inyo? Okay, punta na po tayo rito sa pangalawang topic natin. Si Laila De Lima po ay nagsabi na, si Laila De Lima, si Attorney Manuelito Manny Luna po ay nagsabi po na si former Senator Laila De Lima could be cited for indirect contempt. Yan po. Ito po ay sinabi ni Attorney Luna dahil sa tinuran po ni De Lima na nilelabel po yung Supreme Court o yung SC bilang Saras Court. Okay. Ang sinasabi po ni Attorney Luna, itong salita na to na ang kahulugan ng SC ay Saras Court ay contumacious. Contumacious. O ito po ay disrespectful to the High Court, especially coming from a lawyer and officer of court. Yan po ang problema natin dito sa HOR. Hindi pala. Sa mga dilawan at kakamping in general. Pag hindi nila kakampi, DDS agad. Diba? Kahit sinasabi ng mga tao, dilawan ako. Kami ang original na dilawan. Hindi namin, lumalaban kayo kay Marcos eh. Si Marcos, kakampi na namin eh. O di Duterte na kayo, makikitid po utak ng mga loyalista tsaka ng mga ng mga dilawan kakamping. Basta hindi nila kakampi, DDS na. Ganyan po kapopurol yung mga yan eh. Kinakailangan kakampi nila. Pag ikaw hindi ka kakampi, DDS ka na. Kaya yan sila Guanzon, DDS na raw yan. O eto po, ganyan din po ang pananaw nito ni Laila De Lima. Kaya dapat to, hindi lang i-contempt eh. Matagal na nitong binabanata ng Supreme Court eh.
Dapat to si De Lima, total wala kang paggalang sa Supreme Court, abogado ka pa naman. Dun pa lang po sa pumatol siya sa driver niya na may asawa, dapat natanggalan na to ng pagiging abogado. Alam niyo po, yung mga teacher o yung pangkaraniwang mga manggagawa sa gobyerno, putya, pumasok ka lang sa kasino, tanggal ka na sa trabaho. Ganun po kataas yung pamantayan. May ibang pamantayan yung senador eh. Senador siya noon nung umamin siya na karelasyon niya yung driver niya na may asawa eh. Hindi sila pwedeng tanggalin dahil senador sila. Utang pamantayan yan. Pero pag ikaw ay janitor ng eskwelahan, public official ka, ikaw ay teacher, ang taas ng pamantayan. Hindi ka pwedeng makipagrelasyon. Pumunta nga sa casino, bawal eh. Iba talaga eh, no? Katulad niyan, pabalik-balik sa sugala sa casino yung mga engineer ng Bulacan. Public official yung mga yan. Bakit sila pinapayagan? Alam niyo ba yan yung isa sa mga ikinakaso kay Erap? Meron CCTV na nagsusugal siya sa casino. Pero si De Lima, putya, kala mo banal kung magsalita eh. Huwag nyo lang silipin yung kanyang ginagawa, yung mga salita nila. Ganyan po yung mga ano, no, yung mga banal-banalan. Kaya nga may kantang banal na aso eh. Tantong kabayo eh. Dahil yan po, yung mga sinasabi nila panay kabanalan, galit na galit sa mga nagmumura. Galit na galit sa nagmumura pero taktan mo. Ano yung tanong nyo? Ano na nga yung tanong nyo? Hindi ba lugi si Laila de Lima? Kay Auntie Claire? Si Auntie Claire daw po ang nachichismis na boyle. Chismis lang to ha. Hindi po to totoo. Chismis lang. Pagkatuwaan lang po natin. Hindi lang silang dapat natutuwa. Lugi daw si de Lima kasi Tayan at ano lang eh. Jonel eh. Ha? Mga pan-driver lang yung itsura eh. Depende sa babae yan. Kung ang gusto naman ng mga, kung kayo po, kung ang gusto nyo sa lalaki ay pinupulbuhan nyo, yan. Ganun talaga. Lugi si Antik. Pero kung ang gusto nyo sa lalaki, ma'am, handa ka na ba? Handa ka na bang ipagbalibagan ko? Sa apat na sulok ng kwarto mo. Gusto ko yan. Taktan mo ko. Pero kung magsalita sila, no? Galit na galit sa mga nagmumura. Taknang po pa. Pwede ka raw makontempt. Eto po. Ang sabi ni Attorney De Luna, De Lima's branding of Supreme Court as Sarah's Court is an act of indirect contempt. Paliwanag lang po natin yung direct at indirect ha. Sa direct contempt, magkaharap kayo ng judge o ng justice. Direct contempt ka. Kinukontempt kita. Indirect contempt, may ginawa ka pero hindi nakaharap yung justice o judge. Saan natin natutunan yan? Dito rin dahil tayo, marami tayong natututunan dahil sa pakikinig sa mga matitinong vlogger. Reasoning. Luna maintains that as a member of bar, De Lima has a sworn duty to respect the judiciary and her statements are very irresponsible. Okay. Isa pa. Manuelito Luna is known for filing high-profile legal petitions. Nako, meron na palang mga ano to? Meron na palang mga history to si Attorney Luna.
Legal pit, mga high profile, including in recent indirect contempt petition against Senate President Vicente Soto in February 2026 related to the impeachment proceeding of BP Sara. Yan. So, pwede pong makontempt indirect si De Lima. Okay, punta na po tayo rito sa pinaka-main topic natin. Marcoleta. Mayroon po siyang medyo binanatan po ni Senator Marcoleta itong pagkakapostpone ng bigla nag-appear tong pagmumukha ni Percy Tabi. Okay. Ito po, mga kapatid. Sabi po ni Marcoleta, bakit naman pinospone? Ang tagal-tagal nang walang hearing, no? Bakit pinospone pa? So, inisa-isa po nila yung katwiran ni Lacson. Una, sinasabi ni Lacson, may ano ngayon mayroong crisis para makatipid. Wag daw muna mag-hearing para makatipid dahil may crisis Kaya sabi nga ni Marcoleta, bakit yung House of Representatives tuloy-tuloy lang sila sa mga hearing nila. Meron pang di ba? O ngayon sa Martes, darating pa yung impeachment hearing. Ikalawa, kami sa Senado, sabi ni Marcoleta, meron pa yung protect. Yung iniimbestiga namin yung sa epekto ng paano mapoproteksyonan. Di ba? Same lang din yun. Yung agriculture, naghihiring yung agriculture. Wala namang pumapalag sa agriculture na nag-aaksaya sila ng panahon. Nag-aaksaya sila ng kuryente. Napakababaw no? Wag muna nating ituloy ito, i-defer muna natin yung investigasyon kasi may crisis ngayon para makatipid sa kuryente. Alam mo, Lacson, napakasama pong ugali yan. Na niloloko mo pa yung tao, yan yung dahilan mo. O ikalawang dahilan, si Singson daw ay hindi raw nakapagbigay ng affidavit. Sa 14 pa, Lacson Sa 14, ano pa lang ngayon? 11 pa lang ngayon. May 3 araw ka pa. Bakit ba hindi nakapag-submit? Hindi ba talaga nila hawak yung affidavit ni Singson? Ano po sabi ni Singson? Pinapupunta siya 7. Hanggang 5 hihintayin yung affidavit niya. So naganda po si Singson, handang-handa po siyang ibigay yung kanyang affidavit. Pero umaga pa lang, sinabihan na siya na postpone na. Alam nila na papunta si Chavit Kasi hindi naman tumatanggi si Chavit Kung tinetext siya o mini-message siya o tinatawagan siya, wala naman siya sinabing hindi ako attend, hindi ako makakapagbigay ng affidavit. Magbibigay po siya ng affidavit si Chavit Singson. May nakahanda na siyang affidavit, naka-notaryo na. Pero inunahan siya ng postponement. Tapos siya ngayon ang kinakatwiran. Bakit pinaspone? Ikatlo. Ano na nga ba yung ikatlo? Dahil wala pa raw pumipirma sa mga miyembro ng Blue Ribbon Committee, hindi pa raw pinipirmahan yung partial report nila. 4 pa lang daw yung nakapirma. Hindi ko alam, 10 yata ang kinakailangan pumirma 4 pa lang daw yung nakakapirma. Lacson, kung 4 pa lang nakakapirma at dahil dyan hindi ka na mag-imbestiga, lalo silang hindi pipirma. Ang daming nakasalang
Buti pa si Kiko. In fairness po kay Kiko, kahit walang kwenta yung pinagagawa niya, hearing ng hearing. Talagang pinangangatawan niya ako sa agriculture ako, lahat ng mga anggulo sa agriculture, ihihiring ko. Kahit wala nanonood, kahit walang may interest, hearing ng hearing si Kiko. Kayo po, inaabangan ng bawat hearing nyo. Ayaw kasi ni Lacson na yata na napapahiya siya eh. Napapahiya siya tuwing hearing nila eh. Alam nyo, Senator Lacson, ang pagkakaalam po namin ganito. No? Sa lahat po, magpapatawag ka, ito pagkakaalam namin ha. Chairman ka. Ito yung listahan mo na ipapatawag. Ipapatawag mo yan. Ngayon, kung hindi pumunta, so pagpapaliwanagin mo, bakit hindi ka nakadalo? Dito po, very willing yung pinatawag. Pinospon mo. Dahil nangangatwiran ka, wala kang ano, wala kang, di ba pwedeng dala-dala yan ng tao? Bakit advance kinakailangan? Ngayon lang ako nakakita na ina-advance ninyo. Dahil hindi nyo na pag-aaralan, kaya kung hindi magbibigay in advance, hindi nyo na lang itutuloy. Yan yung problema natin eh. Senator Lacson, ang daming gustong magpa-imbestiga. Ang daming may nakakaalam. Ito lang po yung hindi na naghahanap yung chairman ng testigo. Kusa na pong lumalantad yung testigo. Kami po yung nag-deliver. Ayaw pansinin ni Lacson. Meron ba silang affidavit? Meron. Pirmado ba ng abogado? Oo. Bakit ayaw pa rin? Si Chavit, gusto bang umaten? Opo. Meron ba siyang affidavit? Meron din. Bakit pinospone? Ayaw niya na talaga. Kaya magtapat ka na kung ayaw mong gumampan sa trabaho mo. Hindi po pwedeng ganyan. Halimbawa po, teacher. Sabihin ng teacher, ayaw kong pumasok. Bakit ayaw mong pumasok, ma'am? Tatanggalin ka na kung ayaw mong pumasok ng pumasok, trip-trip lang. Lahat ng katwiran mo, palpak eh. Ang pinakapalpak dyan, yung wala pa raw pumipirma sa kanyang partial Blue Ribbon Hearing Committee Report. Eh kung ayaw nang pumirma ng mga committee member mo, aba mag-resign ka na. Kung may hiya ka, gumawa ka ng report tapos ayaw nilang pirmahan, nakakahiya po yun bilang chairman. Ibig sabihin, wala nang tiwala yung tao, yung mga miyembro mo sa'yo. Lahat ng sinabi mo, walang katuturan eh. Pag may krisis ba, tumitigil ang pagpapasweldo sa inyo? Yung budget, yung pasweldo nyo sa tauhan, o may krisis tayo ngayon, wala muna. Ang mga tauhan ko, tatanggalin ko muna kayo, ganun ba? Kung tuloy-tuloy po na may tauhan ka, kung tuloy-tuloy po na yung mga tauhan mo sumusweldo, pwede rin po kayong mag-hearing, di ba? Kung kami po tatanungin nyo, ano ba gusto namin? Magtipid kayo o mag-hearing? Araw-araw ang pipili namin mag-hearing. Alam nyo po, nakikita po namin sa mga hearing sa Sandigan Bayan, isang ghost project lang po, ang tagal na hinihiring. Dapat nga kung meron kang concern ka talaga sa trabaho mo bilang Blue Ribbon, dapat nga halos araw-araw ka na nag-hearing eh. Talagang ayaw mo lang mag-hearing, yan po. Ngayon kayo po tatanungin, katulad ng tanong nila ni Senator Marcoleta, katanggap-tanggap ba sa inyo yung katwiran na una, may krisis kaya ipagpaliban muna hearing?
Eh kung matapos po yung krisis, tapos na kayo sa Senado. Tumitigil ba yung sweldo nyo pag may krisis? Hindi rin naman eh. Bakit mo tinitigil yung trabaho mo at kinakatwiran mo na may krisis? Ayaw mo na yung trabaho mo, mag-resign ka na. Yung resign na totoo.